Samantala, dagdag sa mga kagamitan at sasakyan ng ating armed forces ang mga donasyon mula sa Russia na na-turn over na po kanina. Nakatutok si Cedric Castillo. Wala pa. Gaya ng naipangako, 5,000 rifle, helmet at 1,000,000 bala ang idineliver ng Russia bilang donasyon sa Pilipinas. Bukod sa military equipment, 20 truck din ang itinurn over kaninang umaga. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang sumaksi sa turnover ceremony. Personal pa niyang sinipat ang ilan sa mga Kalashnikov rifle at umasinta pa. Kasama ng Pangulo sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, National Security Advisor Hermogenes Esperon at mga opisyal ng Defense Ministry ng Russia. It provides diversity to our kind of training, meaning we get more exposure to different technologies as well as techniques. So that should be a welcome addition. Nilibot din ng Pangulo ang loob ng Russian anti-submarine warship na Admiral Pantaliev na nakadaong sa Maynila simula pa noong Sabado. Bagaman mayroon ng military cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia, dati na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi magkakaroon ng military alliance sa pagitan ng dalawang bansa. Nananatili raw matibay ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at ng karibal ng Russia, ang United States. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Sung Kim, hindi apektado ang Amerika sa ugnayang Pilipinas at Russia o maging ng Pilipinas at China. We have been providing very important equipment to the Philippines for many years. The fact that the Chinese and the Russians provided some rifles, I'm not sure is really such a cause for concern for the United States. It's very healthy that we talk to all our neighbors and friends and allies all at the same time. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.